Alam niyo po yung topic natin ngayon. Kamusta po ang lahat? Okay pa ba? Thank you, Lord. Grabe yung topic natin ngayon. Alam niyo po, iniiwasan to ng mga preacher ng mga pastor Hindi to basta-basta tinatopic. Dahil ito ay about sa honoring God through tithes and offering. Naku po, hindi kayo makapag-walk out, umuulan. Kailangan po, napaka-importante po nitong na mapag-aralan natin. Yan. So, ang tanong po, dahil ito ay nagiging topic natin, ito ay very controversial. Why is understanding tithes and offering essential for Christians today? Bakit ito importanteng maintindihan natin sa panahon natin ngayon? Isa pong dahilan, because many have seen abuses in church, so they hate the idea of giving. Marami pong naka-experience ng hindi maganda patungkol sa pera ng simbahan. Alam niyo po, may testimony po ako. Nung batang maliit pa po ako, 5 years old or 6 years old, kung maaalala ko ng tama. Yung mami ko, kasama kaming 3 magkakapatid, nagsisimba na kami sa born again church, kagaya nito, sa Muñoz. Ang bahay namin noon nasa sa Uyo. Sasakay kami ng bus, punta kaming Muñoz, tapos may sasakyan pa kayata para makarating doon sa simbahan. So ginagawa namin yun nung batang maliit kami. Tapos eventually, for some time, napansin ko, hindi na kami nagsisimba. Pero yung mami ko kasi nag-oopisina, kaya yung tanong ko, hindi ko maitanong sa kanya. Laking lola ko, tinanong ko sa lola ko. Sabi ko, Nanay, tawag ko yun sa lola ko, yung nag-testify dito, yung 93 years old. Malakas pa siya noong time na yun. Sabi ko, Nay, bakit hindi na kami nagsisimba? Ang sabi niya, ay kasi yung mami mo, tinukahan ng 10% ng sahod niya. Kaya dahil doon, ayaw na niya magsimba. Hello? Ganun po ang nangyari. Kaya pagkatapos nun, habang lumalaki ako, ang nasa isip ko ay ang simbahan. Pagkatapos mag-preach, may pupunta sa harapan, tithes and offering magbibigay. Pera-pera lang yan. Ganun po ang mentality ko. Kaya napaka-importanting maintindihan natin ito. Baka hindi natin alam, may ganun, kagaya ko. Pero thank you Lord, niredeem ako ng Panginoon, hindi niya hinayaang maging ganun yung mentality ko. Pero ganun po. Ano po ang sabi ni Pablo? Depensa ni Pablo tungkol dito. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8, nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa magandang kaloob na ito. Nagkaroon po ng collection sa church ng Corinth para tumulong sa Jerusalem. Pero pinapangalagaan nila itong mabuti. Ang layunin namin ay gawin kung ano ang marangal. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, maging sa paningin ng mga tao. Yes, faithful siya sa Panginoon. Pero hindi sapat yun. Kailangan din yung mga church member nakikita na faithful siya. Yun ang gustong sabihin ni Pablo. Pangalawa po, because today's culture teaches self-focus, not sacrifice. Sa panahon po ngayon, ang tinuturo talaga sa sarili lang Hindi yung paano ka magsasacrifice. Yung consumerism, yung buy more, makuha mo yan, upgrade. Sino na may iPhone 17 ngayon, Pro Max, fully paid, wala pa. Self-love, na-deserve mo yan. Yan ang mga tinuturo Yung sacrifice para sa mga martir na lang. Hindi na uso sakripisyo ngayon. Parang ganun na lumalabas. Kaya yung mentality natin, nagbabago. Dahil hindi natin natututunan sa simbahan. Ang sabi sa Lucas chapter 12 verse 15. At sinabi niya, si Kristo po ang nagsasabi nito, sa kanilang lahat, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. Wala po sa dami ng kung anong meron tayo. Hindi po yun na nagde-define ng ating pagkatao. Ang dapat nagde-define ng ating pagkatao, sino? Si Kristo. Amen. At pangatlo, because many Christians today lack the biblical foundation about godly economy. Ang alam lang natin, yung economy sa mundong ito. People learn about money from social media. Kagaya ng pag nabasa natin, napanood natin, yung mga influencers, Yung mga social media. Hindi ko sinasabing masama yung mga yun, Ang sinasabi ko, yung biblical foundation natin,
mababaw, hindi malalim sa Panginoon. Kaya yung godly economy, yung economy na tinuturo ng Diyos, hindi natin mag-grasp. Ang economy na tututunan natin, yung sa mundo lang. Na understanding natin ito ay mabago lang, na ito ay isang obligasyon lamang. So kailangan na importanteng matutunan natin ito. Ano ba yung godly economy? Kung ang human economy, ay alam na natin, yung usual. Ano yung godly economy? Godly economy sa Mateo chapter 6 verse 19 and 20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Naintindihan natin, ang worldly economy, para magkaroon ka, mag-invest ka, kailangan meron ka nito para masabing mayaman ka. Pero ang Panginoon, magbigay ka, at yun, ang magiging kayamanan mo sa langit. Amen? Yan po ang tinuturo. Ang tao, ang worldly economy, magkaroon ka. Ang sa Diyos, magbigay ka. Opposite na opposite, ano? Ano pa sinasabi pa ng Panginoon? Sa Awit, chapter 24, verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Ang lahat ng ito, lahat ng meron tayo, kahit ang buhay mo, sa Panginoon yan. Godly economy. Walang, sa 1 Timothy, sa New Testament, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Malinaw. Kaya, dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Amen. Ang gusto ng Diyos, maging simple lang ang ating buhay para makapag-focus tayo sa mas importanteng bagay. Sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Napansin niyo po, ang nagnanasang yumaman, not necessarily mayaman na. Nagnanasa ka palang yumaman, maaari ka nang mabiktima nito. Tuloy po natin. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, not necessarily mayaman na, naghahangad ka pa lang. Hinahabol mo pa lang yung kumita ng kumita, yumaman na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Napakalinaw po ng Biblia. Kung ang objective mo is yumaman ng yumaman, ito po ang kakahadlangan, ang kakahantungan. Kaya mag-iingat tayo. Dapat yung perspective natin is makalangit, hindi makamundo. Ngayon po, itong inaaral natin na tithes and offering, dapat maintindihan natin yung tithes and offering were common practice even before it is given as law to Moses. Bago pa to gawing batas, ginagawa na ito sa Genesis pa lang. Si Cain at Abel pa lang, sa umpisa pa lang, nag-aalay na sila. Siyempre, ang kinalugdan ng Panginoon yung kay Abel. Kasi yung kay Cain, hindi maayos yung paghahandog niya sa Panginoon. Pero si Noah nag-alay na rin. Tapos yung first tithes, yung tithes po 10%. 10% ng income, 10% ng ani, 10% ng pinaghirapan mo yung bunga. Si Abraham, nagbigay siya nung nasamsam na nila, nanalo sila sa gera, yung nasamsam nila, yung 10% nun, inalay niya kay King Melchizedek. Tapos ganoon din si Jacob, ang pinangako niya sa Panginoon, lahat ng meron ako, iaalay ko sa Panginoon ng 10%. Bago pa ibigay yung batas kay Moses. Ginagawa na ito ng mga mananampalataya. Tithes and offering were voluntary form of thanking God. Ginagawa nila ito, hindi inutos ng Panginoon. Hindi pa inutos. Ginagawa na nila ito bilang pasasalamat. Okay. Ano ba yung kwento sa Deuteronomy bago gawing batas ni Moses? Ito pa basahin natin. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Grabe, teka lang, nakaka-relate ba kayo?
Nakaka-relate ba kayo? Yan yung kagaya ng na-experience ng mga Israelites. Isa palang pagsubok yun. Yung nahihirapan ka sa kalagayan mo, isang pagsubok. Hindi lang para subukin ka, para turuan kang magpakumbaba. At lahat ng ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Para pala sa kabutihan din natin. Kaya, huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Grabe. Kaya dapat huwag tayo magyayabang. Meron akong ganito. Pinaghirapan ko to kasi ginalingan ko dahil sa kakayanan ko. Pinapaalala na sa atin ng Panginoon na na-experience din ito ng mga Israelites during that time. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Grabe, kahit yung ability na meron ka para yumaman, ability na meron ka para magawa yung mga bagay, ability para matuto. Sino nagbigay? Si Lord pa rin. Lahat kay Lord pa din. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. It is all from God. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Giving back is a way of honoring God with the blessings He has given us. Ang pagbibigay pabalik sa Diyos ay paraan ng paparangal sa mga biyayang Kanyang ibinigay sa atin. Yan po ang konsepto ng giving. Yan lang po. Huwag niyo nang isipin pa yung ibang bagay. Ito ay bilang pasasalamat sa Panginoon. Nasusundan natin. Regardless kung magkano yan. Regardless kung ilang percentage yan. Regardless kung ano yan. Ito ay pasasalamat mo sa Panginoon. Amen. Kaya po, ang topic natin is honoring God through tithes and offering. Basahin po muli natin ang Malakay verse chapter 3, 6 onwards. Akong si Yahweh, hindi pa kayo lubosang nililipol, sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa anong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Malinaw na malinaw po ang salita ng Diyos. Ang tanong, required ba sa panahon natin ang 10% plus offering and tithes and offering? Required ba? Panahon to ni Malakyas, Old Testament. Pastor, kala ko pa nung tinuro nyo nung nakaraan, nung about sa Sabbath day, hindi na natin sineselebrate yung Sabbath day kasi yung araw ng kapahingahan, ang kapahingahan ay nakanino na? Na kay Kristo na, wala na sa araw. Ano naman ito ngayon? Ay, nako. Huwag muna kayo mag-walk out, ha? Short answer, hindi po required. Amen. Naghihintay kayo bago kayo mag-amen, ha? Malinaw po, hindi po yan required. Kung required yan, bago pa lang kayo pumasok, checkin ko na, magkano kinita mo today? Okay, hindi pa. Wala pong ganun, ha? At least malinaw po, ha? Bago tayo magpatuloy, malinaw. Hindi po required sa panahon ni Kristo. Okay, magpatuloy tayo. Yes. Mabuti na lang,
Pero kailangan natin ito maintindihan. Yung konsepto ng bakit ito isinama pa. Kung hindi ito required, bakit pa ito pinabasa sa atin? Kailangan maintindihan natin para makuha natin yung konsepto. So, paano ba yung tithes and offering makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Una, paano para maintindihan mo yung galit ng Diyos at yung kanyang grasya? Pangalawa, para makita mo na kahit na nagagalit siya, nagbibigay siya ng opportunity. Pangatlo, at malaman mo na yung blessing na meron ka ay magiging testimony mo. Amen. Isa-isahin natin. Understanding God's anger and grace. Yung galit ng Diyos. Ito sa verse 6, Malakay chapter 3, verse 6. 6-7, wag ganun. Ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Grabe. Alam niyo ba, kagabi, na-consume ako ng idea ko, ng galit sa puso ko. Nung nagbabasa ako, ang binabasa ko sa 1 Kings, grabe yung kwento doon. Sobrang sama nung Israel. Pero sa kabila ng sobrang sama ng Israel, yung Diyos nagpapadala siya ng mga propeta para sabihin kanila, mali yan, bumalik kayo sa Diyos. Paulit-ulit. Nirebuke ako ng Panginoon. Isang maliit na bagay lang, sumasama ang loob mo, nagagalit ka, hindi nga sa iyo nagkasala yung tao. Itong mga to, direktang nagkasala sa Diyos, pero gusto pa rin ng Diyos bumalik sa Kanya. Sino ka para magtanim ng galit? Ako mismo nirebuke ng Panginoon. Kaya nung itong verse na to, talagang tumanim sa aking puso na akong si Yahweh, hindi ko pa kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Pero ito, basahin natin. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Alam niyo po, yung kwento na ito, bakit ba nagagalit yung Diyos? Ito sa Malakyas. Chapter 3. Pag binalikan mo yung chapter 1, ito po yung sinabi niya. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar, sabi ng Panginoon. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyong ibigay ang inyong at ibigay ang inyong kahilingan? Alam niyo po, yung konsepto ng giving, dahil ginawa nga itong batas ni Moses, dahil during that time, 1,000 years ago, nung binigay ni Moses, lumipas ng almost 1,000 years. Pagdating dito sa Malakyas, nakalimutan na nila. Kaya ang ginagawa nila, para sa offering lang naman yan. Sige, yung mga wala ng pakinabang. O yung bulag na, yan na lang iano mo. Yung pilay, yun na lang iano mo. Nagagalit yung Diyos dahil doon. Dahil nakalimutan na nila yung totoong konsepto. Nasusundan po natin. Pero kaya nung sinabi niya, yung balik tayo sa verse chapter 3, akong si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nababago sa aking pangako. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng grasya. Alam niyo po kanina, alam niyo po sa bahay namin, baka mabore kayo, lagi na lang usapan tungkol sa Biblia. Lagi na lang usapan tungkol sa ministry. Wala ganun talaga yung buhay natin Nasa Panginoon Alam niyo po, nung binabasa ko itong inaaral ko to, grabe. Kung yung biyaya ng Panginoon is nagalit siya, tapos pinuhos niya na yung galit niya, hindi nakakapal ng ganito yung Biblia. Sabi ni Cassie, siguro ganito lang kanipis. Kasi nung nagalit na yung Diyos, nilipol niya na lahat. Pero umabot pa ng 66 books. Grabe yung grasya ng Panginoon. Nasusundan natin. Amen, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya sa Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya, ito pagdating sa New Testament, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtubad ng pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak
ang sinuman. Hallelujah. Kaya ka nandito, kaya ka buhay pa, binibigyan ka pa ng chance ni Lord. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, binibigyan pa ng chance ni Lord din yan. Lahat tayo binibigyan ng chance ni Lord. Ngayon kung nasa Panginoon ka na, ang binibigay naman ngayon ng chance sa'yo ni Lord, makapaghikayat. Amen. Tuloy natin. Sa verse 8, ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Alam niyo po, kaya ito sinabi na nagnanakaw sila. Kasi batas na nga sa kanila eh. Yung original concept nito, nakalimutan na nila. Ngayon, okay, para hindi na kayo mahirapan, i-fix na natin, tithes and offering. Tapos ibigay nyo na yan. Tapos the rest, i-enjoy nyo na yung the rest. Pero hindi pa rin nila nagawa ng maayos. Kaya sinabi ng Diyos, at mahigpit ang Diyos dito dahil utos niya ito during that time. Again, hindi ito requirement sa atin ha. Inaaral natin yung konsepto para mag-gets natin kung paano tayo, mas maintindihan natin pag tayo nagbibigay para sa Panginoon. Ito pa again, sa Malakias chapter 1, verse 13. Sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog. Grabe. At binabaliwala ninyo ang aking altar. Grabe. Teka, tanong ko lang, may nagsasawa na ba ritong mag-church? Wala naman siguro, no? Wala naman dito, no? Thank you, Lord. Dahil nandito kayong lahat. Thank you, Lord. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na sugat, pilay, o may sakit, kagaya nung binasa natin kanina. Akala ba ninyo tatanggapin ko iyan? Pag yung binibigay pala nila sa Panginoon during that time, hindi maayos, hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang akala nila, yung tithes and offering ay isang obligasyon lamang. After 1,000 years, nakalimutan na nila ang purpose ng pagbibigay ay pasasalamat sa Panginoon. Nakalimutan na nila na ang lahat ng bagay, sino may-ari? Ang Panginoon. Pinagkakatiwala sa kanila. Nakalimutan na nila yung ganong konsepto. Kaya sa Malakias, kasunod doon, yung sa 9, verse 9 na, ito na yung sinabi ng Panginoon nung galit na siya. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat kayo'y ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Grabe! Hindi lang yung mga nasa templo ang nagnanakaw, ang hindi na nagbibigay. Nahawa na lahat at buong bansa na. Grabe. Wala nang naging tapat. Ganun na yung nangyari sa panahon na yun. Kaya una, naintindihan natin na nagagalit ang Diyos pag hindi ka na nagiging tapat. Pero yung grace ng Diyos, binibigay niya pa rin. May pag-asa pa rin. May hope pa din. Kaya tayo nandito pa rin. Hindi niya pa nililipon. Amen. At pangalawang puntos, sa kabila ng galit siya, kailangan makita natin na nagbibigay pa rin siya ng opportunity. Ito po yung maganda. Itong part na to, actually, lagi itong ginagamit na Bible verse. Pero ngayon, ang maganda, inaaral natin, naiintindihan natin kung bakit ito sinabi. Sa verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Yan po ang inutos ng Panginoon during their time. Yung 10% na pinirequire sa kanila, hindi after deduction, hindi after mabawasan na ng pag-ibig, nabawasan ng kaltas sa late, mabawasan ng, nabawasan na ng mga bayarin, tapos kung ano yung natira, saka mo bibilangin yung 10%, saka mo ibibigay. Again, hindi po required ng 10%. Ang re-require ng Diyos sa kanila during that time, buong 10%. Para saan? Para saan yung 10%? Para sa templo, sa gawain sa templo during that time. It is a command at a suggestion. Pero po, in our time, since hindi na to required, para saan? Bakit pagkatapos ng preaching, meron ditong tithes and offering box, tapos maghuhulog tayo? Para saan? Para saan? Para kay pastor, yes. Ay, sorry, naka-record tayo. sorry. Hindi po ganon. Tithes was for the temple, but the principle stays the same. Yung prinsipyo po, same pa din. Para pa rin sa gawain ng Panginoon. Ang binibigay natin ay para
makatulong sa paglago ng gawain. Amen. Report muna, praise report. Yung ating pong tithes and offering, every 2 months, nagkakaroon tayo ng Agape Fellowship, sama-sama yung mga house churches. Tapos meron tayong pakain. Saan galing yung pera na yon? Saan? Sa offering din. Yung nilalagay nyo ron, para din sa ating lahat. Sayang, di ko dinamihan yung kain ko, no? Hindi po. Ibig sabihin, ginagamit din natin yun para makapag-reach out, makapag-invite. Sabi sa inyo, mag-invite kayo eh. Para sa atin lahat yun. At ganun ulit sa Pasko. Kaya wag po kayo mag-alala. For the record, yes, for the record, wala pong napupunta sa akin. May income po kami. Wala po kahit piso. Yung pera po ng simbahan, nandyan po. Ginagamit po natin para sa gawain ng simbahan. At may mga mabubuting puso po na hindi na pinapaalam pero nagbibigay. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Philippians chapter 4, ito po yung sa New Testament. Alaman naman ninyo, mga taga-Pilipos, si Pedro po, sinasabi niya sa simbahan sa Philippians, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Ang ginagawa ni Apostle Paul, nagmi-ministry siya, pero nagtatrabaho din siya. Siya po ay isang tent maker. Pero yung mga Philippians, yung church doon, sinusuportahan siya. Para saan? Para sa pangangaral ng magandang balita. Sinusupport siya para mas maging effective pa siya. Yun po ang objective nun. Just like you, merong tao na nagbigay ng kanilang tithes and offering para suportahan ang simbahan, para ma-reach out ka. Indirectly, hindi mo alam, pero may pumunta sa'yo, may kumausap sa'yo, may nag-share sa'yo, indirectly man o directly, yun ay sa pamamagitan din ng simbahan na nag-support para lumawak ang gawain ng Panginoon. Amen, nakakatuwa na ikaw man na nagbibigay, hindi mo alam yung binibigay mo, nakakatulong makapag-reach out. Grabe! Kala mo, porkit hindi ka nakakapag-reach out ng salita, pero yung binibigay mo, nakakatulong pala para makapag-reach out sa iba. Kaya grabe, kaya wag tayong magsawa. Hindi sayang ang binibigay natin. Nakakatulong ito para palawakin ang gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung kadugtong po kanina, nung sinabi ng Diyos na subukan niyo ako na magbigay kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Ito yung kadugtong. Ito pala yun. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Subukin nyo ako, itest nyo ako sa bagay ng ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam nyo po, hindi ito test dahil sa hindi sila naniniwala. Ito po yung imbitasyon ng Panginoon. Ng kanyang faithfulness, ang Panginoon po hindi nagbabago. Nung sinabi niya ito, magtiwala kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin, ewan ko na lang kung hindi ko kayo pagpalain. In other words, ganun. Ito po ang kaisa-isang verse sa buong Bible. I challenge everyone, kung sino po yung mga nagbabasa, i-search nyo. Kung meron pa sa Bible na test na sinabi ng Panginoon na subukin nyo ako, wala po. Ito lang po ang Bible verse na nagsasabi ng Panginoon na i-test me on this, subukin mo ako sa ganitong bagay. Actually nga, sa Matthew chapter 4 ba yun, nung sinusubok siya ng dyablo, at sabi ni Kristo, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa Deuteronomy chapter 6 din ata, ganun din. Na sinabi na huwag mong susubukin ng Diyos. Pero ito ay exemption. Ang sabi ng Diyos, sige, subukin nyo ako sa bagay ng ito. Ewan ko na lang kung hindi ko kayo pagpalain. Yun ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. In other words, test me and see my faithfulness as you obey me. Amen. My family can testify this 100% is true. Alam niyo po, grabe, napakarami naming testimony sa kabutihan ng Diyos. This is not to glorify us. This is to glorify God. At nawa, maintindihan nyo rin, mag-grasp yung konsepto ng pagbibigay. Hindi ko po ito ipipreach kung hindi namin ito ginagawa. Hindi ko po ito i-share sa inyo. Kaya po, minsan naaawa rin ako sa mga pastor na
yung mahirap talaga ang buhay, mahirapan silang i-preach to. Kasi parang ang lalabas, parang nagkakaroon ng conflict of interest. Di ba? Pero thank you Lord, by the grace of God, tinanggal niya sa amin yung conflict na yun, na pwede kong i-preach ito, na hindi ako mag-aalala, na maaari kayong mag-isip sa amin. O meron ba nag-iisip dito na, wala naman siguro, no? Wala naman judgmental dito. Pero pag may kakilala kayong pastor, hindi po magsasabi yun na nangangailangan sila. Tulungan niyo po. Kahit sa paanong paraan. Amen. Hallelujah. Tayo po sa Luke chapter 6, verse 38. Same principle. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ito po si Kristo na nagsasabi sa New Testament. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ganyan po ang konsepto ng economy ng Diyos. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya kung konti lang yung ginamit yung panukat, konti lang din. Pero pag binigay nyo yung tama, hustong takal, siksik, ligit at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Isa pa, sa 2 Corinthians chapter 9. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang nagtatanim ng marami, aani rin ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Hindi napipilitan. Kahit pinreach ko to, huwag kayong mapilitan, ha? Wala pong dito, ha? Okay lang. Okay lang. Huwag po kayong ma-pressure. Dapat ito po ay hindi nakakapag-pressure sa inyo. Pag ito po ay nagbibigay sa inyo ng pressure, baka ma-experience nyo, na-experience ng nanay ko na tinukahan. Siguro ang feeling ko hindi naman siya directly sinabihan ng 10% pero sa preaching, parang natukahan siya, ganun. Pero hopefully, by the grace of God, magkuha natin yung konsepto. Hindi po required ang tithes and offering, pero po ito ay makakatulong para palawakin ang gawain ng Panginoon. Ang bawat isa ay dapat magbigay sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, may naisip akong isang kwento dito. Wala naman ito, example lang to, wala pong ganitong totoong nangyari. Sa tithes and offering, maglalagay siya. Tapos sasabihin niya sa katabi niya, alam mo ba kapatid, nakita ko si kapatid na naghulog doon sa tithes. Kumalansing. Naku po, na-judge na kagad. Nasusundan natin. Again, hindi ko po sinasabing pagbarya yung hinulog. May Bible verse po na kusing lang yung hinulog niya, pero mas kinulugdan siya ng Panginoon. Alam niyo po, yung katuruan talaga ng sa pagbibigay, hindi kaya sa isang Sunday lang. Pero at least mag-grasp natin yung concept. Alam mo ba, sister, yung naghulog siya, kumalansing. Ay kapatid, hindi pala sister kapatid, para hindi natin alam kung babae o lalaki. Kumalansing. Dahil ikaw naman, ay, naku, nakakahiya, mapapansin pala. Alam ko na. 20 ihulog ko para hindi ko malansing. Yung 20 pala, coins na rin ngayon, no? Coins na rin, naku po. Kaso, lang yung pera ko. Alam ko na, babalutin ko ng papel para hindi ko malansing. Teka, babalutin mo papel. Isulat mo yung prayer request para hindi ko malansing. Nakukuha niyo ba yung konsepto? Ang nangyari, hindi, yung pressure. Hindi na bukal sa kanyang kalooban, hindi na kanyang pasya. Nagkaroon na ng pressure. Nasusundan niya ng kwento, hindi po kung magkano ang ihulog nyo. Wala po yun dun. Hindi po tayo uhusgahan ni numan. Diyos po ang nakakita ng ating puso. Sino magsasabi, yung pera na yun is yun na yung huling pera mo, pero binigay mo pa sa Panginoon. Wala po yan dun. Amen. Magpatuloy po tayo. Bibigay ng Diyos. Nagbibigay ng kagalakan. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Hindi na pressure. Walang pressure. Kadugtong po nito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yung binibigay niyo pala, hindi yan para lang yumaman kayo. Para makatulong kayo sa kapwa. Para makagawa kayo ng mabubuti. Amen. Tuloy po natin. Basahin natin ulit. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit,
at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Hallelujah. Hindi po natatapos dyan ang promise ng Panginoon. Basahin po natin sa verse 11. Kadugtong, hindi ko ring hahayaang salantain ng balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Grabe. Yung promise po ng Panginoon, hindi ka lang niya ibibless. Hindi niya lang bubuksan ang langit. Promise din ito ng protection. Promise din ito ng abundance. Grabe. Again, the same principle applicable to us today. Ano pong ibig sabihin nito? Na yung kanyang mga pananim. Ibig sabihin nito, yung pananim, we still need to work. Na kailangan mo pa rin magtrabaho. Dahil ang gagawin ng Diyos, yung trabaho mo, puprotektahan ng Panginoon. Nasusundan natin. Yung mamumunga, yung pinaghirapan mo, magkakaroon ng bunga. Kung dati hirap na hirap ka pero walang nangyayari, ngayon pag nasa Panginoon ka na, nagbibigay ka pa, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon, yung pinaghirapan mo, may makikita ka ng bunga. Yung pangako yan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Again, ito'y sinabi sa kanila sa Old Testament, but the same principle applicable to us today. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19 to 20. At buwan sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos na Ama magpakailanman. Amen. Alam niyo ba itong mga Philippians? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Philippians po, mahirap po sila. Yung simbahan nila mahirap, pero nagbigay po sila faithfully, nagbigay sila consistently, nagbigay sila sacrificially, and nagbigay sila joyfully. Kahit na mahirap sila financially, mayaman naman sila spiritually. Hallelujah! At dahil dyan, dito na po tayo magtatapos. Malaman mo na yung blessing na binibigay ng Panginoon ay isang testimonya para sa hindi lang sa mga kapatiran, kahit sa mga hindi mananampalataya. And last verse, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Naging testimony po ang bansang Israel kung susundin nila ang Panginoon. When you bring your whole tithes and offering to the Lord, for the expansion of His kingdom, He will pour out His blessings that no one can deny. Pag binigay yan ng Panginoon sa iyo, kahit hindi mananampalataya, mapapansin yan na ikaw ay pinagpapala sa Panginoon. Not necessarily ng pera. Maaaring relasyon sa mga anak, relasyon sa mga kapatid, relasyon sa mga kapitbahay. Hindi mo pwedeng ikahon ang pagpapala ng Diyos dahil lang sa material na bagay. Hindi mo pwedeng ikahon. Ang sabi po sa 1 King chapter 3 kay Solomon, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o susunod pa sa iyo. Kay King Solomon, ang ibinigay sa kanya karunungan. Hindi lang yung material na bagay. Ano pong ibig sabihin nito? Although yung message is for King Solomon, but the same God, the same principle is applicable to us. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Bibigyan ka ng kakayahan niya sa iyong pag-aaral. Bibigyan ka ng kanyang kakayahan sa iyong trabaho. Bibigyan ka ng kakayahan sa mag-decide para sa iyong pamilya. Hindi natin malilimitahan ang biyaya ng Panginoon. At ang sabi sa New Testament sa James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sino magbibigay ng wisdom, ng karunungan? Si Lord pa din. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hallelujah. Ang blessing po ay testimony. You become a testimony and people will enjoy being around you. Kung mapapansin mo, pag ikaw ibine-bless ng Diyos, yung mga tao gusto nilang maging malapit sa iyo, kaibiganin ka. Actually sa mundo, ito ang negative eh. Pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Sa totoo lang, ganun yung sa mundo. Tapos pag mahirap ka, wala kang kaibigan. Pero thank you Lord, walang judgmental dito. Lahat tayo, hindi natin tinitingnan ng kalagayan ng tao. Ang lahat sa atin, kapatid.
Pero yung pagpapala ng Diyos, hindi ma-i-deny na ibibigay sa iyo ng Panginoon. You will be even more effective in advancing God's kingdom. You will be able to help more people in ways that glorify God. Lalo ka pang makakatulong sa gawain ng Panginoon. Yung binibigay mo, hindi nasasayang yan. Diyos ang nakakakita niyan. Wala mang nakakitang kapatiran. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, yung grace niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Wala nang tithes and offering. Ang gusto pala ng Diyos, buong pagkatao mo. Pag buong pagkatao mo, binigay mo sa Panginoon na banal, kaaya-aya sa Kanya. Hindi mo na mapapansin yung maliit na o yung malaki na binibigay mo. Kasi ang buhay mo na kay Kristo na eh. Lahat nasa Kanya na eh. Lahat ng ginagawa mo nasa Panginoon na. Nagtatrabaho ka ngayon, para kanino na? Para kay Lord. Anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay nagtitinda, may nagbayad sa iyo ng sobra, ibabalik mo yung sukli ng maayos. Hindi mo dadayain sa iyong mga paninda para lang kumita. Kasi ginagawa mo ito, hindi na para sa tao, para sa Panginoon na. Maraming paraan. Hallelujah. Para ipakita natin na tayo ay nasa Panginoon na. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi na sa mga handog, hindi na sa mga alay. Ang gusto ng Diyos, yung ikaw na buo. Buong pagkatao mo nasa Panginoon na. Hallelujah. Dito na po tayo magtatapos. Ito po, alam na natin lahat. For God so loved the world that He gave. Sinong nagbigay? Ang Panginoon. Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kung gusto niyo po ng example na nagbigay sa Bible, wala nang greatest example kung hindi rin ang Diyos din. Siya rin mismo. Alam na natin itong Bible verse na to. Pero napakalinaw. Kusang loob niyang binigay. Ito po ay sacrificial na binigay niya para sa ating lahat. Kaya tayo, yun din ang gusto niya, ibigay din natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen, hallelujah. Yun po ang buong konsepto ng giving. Hindi sa 10%, hindi sa offering, hindi sa tithes, yung buong ikaw. Mas yun ang importante. Dahil yun, yung ikaw na nagpapakabanal sa Panginoon, na ikaw ay hindi na namumuhay sa mundong ito, kundi para sa Panginoon na. Yung puso mo ay binago na. Hindi ka na nakatingin sa mga material na bagay. Ang lagi mong iniisip na, ay kung paano mo mapapasaya ang Panginoon. Sa iyong trabaho, paano ka magiging tapat, kahit hindi ka nakikita ng boss mo. Sa iyong pag-aaral, kung paano ka magiging tapat, kahit during exam, during review. Sa lahat ng pagkakataon na ang buhay natin is nagiging living sacrifice para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po yung magsipagtayo.